Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. Maligayang pagbabalik. So, congratulations sa ating lahat kasi tapos na tayong bumoto. So, alam niyo naman yung naging resulta. Nanalo si Amy Marcos, si Cynthia Villar, tapos si Willie Rebilla may natalo si Philip. Anyways, kahit na merong bad news na nanalo si Amy Marcos at saka si Camille Villar, meron din namang good news kasi natalo si Willie Rebillame, si Kibuloy at saka si sino yung isa? Si Willie Rebillame. 'Di ba? So, I think good news pa rin 'yon. 'Di ba? Si Philip Salvador, Willie at saka si Kibuloy, at least natalo sila. 'Di ba? Kahit papano medyo nagising na rin pala yung mga kababayan natin na hindi lang puro sikat yung binoboto. So ngayon ang panonorin natin is about dito kay VP Sara naman. So meron itong pamagat na tila panalo na si VP Sara pero may isang sobrang laking problema. So yun, medyo nga tong part na to about sa impeachment kasi tila ba pasok yung bilang nila kasi yung napasok ngayon is meron ng 6 kasi I think need nating isali sa count yung si Pia Cayetano, Camille Villar at saka si Amy Marcos So nakakalungkot man ay tingnan na lang natin yung mga good sides kasi nanalo na yung mga yan 6 years din nating titiisin yung mga yan at ang mas importante is natalo si Willie Rebillame, si Kibuloy at saka si Philip Salvador, diba? At saka yung iba pa. So bago natin simulan sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. Pilipinoise start. VP Sara Duterte, confident na sa impeachment. Mukhang mahihirapan na siyang mapundig. Pero may isang bagay ang hindi niya maiiwasan at ipanalo. Ang ICC case. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Well, yung tama naman. Yung impeachment, pwede nang ma-magic yun. Nakakalungkot mang isipin na meron naman sanang ebidensya. Pwede naman sanang mag-base lang sa ebidensya. Nakakalungkot lang kasi magbabase tayo sa boto or sa bilang ng kakampi nila sa Senado. Anak ng teting na yan, parang nagtag-ubuar lang kung sino yung mas marami. Buenas. Ano ba ang sinasabing epekto ng resulta nitong 2025 midterm elections sa impeachment ni VP Duterte? May tuturing na protest vote ang nangyari sa nakikitang resulta ng halalan ngayon. Tama. Ang pangunguna ni Senator Bongo at Bamakino sa bilangan ay maaaring nangangahulugan na marami sa mga botante ang hindi nagbigay ng kanilang suporta sa alyansa ng administrasyon. Posibleng maging mahirap na makuha ang kinakailangang boto para tuluyang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Diba? Ay, nako. Anyways, men, di ko rin maintindihan sa mga DDS na to kasi bakit nanalo si Bato, si Marcoleta, si Bongo. Tapos yung iba, iniwan nila. Akala ko ba vote straight sila, Ewan ko kung ano yung gusto nilang mangyari. Mas binuto pa nila si Senator Amy Marcos at saka si Camille Villar. Nakakalipat lang ng kampo. Diba? Kay Camille Villar naman, nagulat din ako kasi may mga, namigay din ng pera, men. 'Di ba? Grabe. Oh my goodness. Desperada talagang manalo par. Yang diin ng eksperto na ang 12 pasok sa senatorial race, marami rito ang hindi kaalyado ng administrasyon, kaya may posibilidad na mas mahirap isakatuparan ang impeachment kay Vice President Duterte. I believe this is a protest vote. And kung makikita nyo sa Senate, yung mga nanalo, hindi maasahan ni BBM yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, katulad si Ping Lacson at si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan. And nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, magiging senator judge. So sa tingin ko, mahihirapang kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. Na napapaisip ka na lang. Buti na lang talaga doon sa dahig dinala si FPRD kasi kung dito sa Pilipinas yun, possible mapalaya pa yun. 'Di ba? Especially kapag this coming 2028. Kasi parang yun nga, para mag-unti-unti na tayong mag-move on. Pero malay natin, men. Di naman natin alam talaga yung kalalabasan talaga, Malay natin ma-impeach. 'Di ba? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala. Kahit na sabihin natin na kumonti na lang yung chance na ma-impeach si VP Sara, edi manalig pa rin tayo par. Tuloy. Mukhang kampante na si VP Sara Duterte sa impeachment trial. Pero teka, bakit parang hindi siya mapakali? Nagsasign of the cross paano tapos pro sa killings, anak ng teteng. Papanggit ng ICC. Simula pa lang ito, pero huwag kang bibitaw. Dahil habang iniisip na marami, natapos na ang laban ni VP Sara sa Kongreso. May isa pang laban na hindi basta-basta. Isa na hindi na kayang liktahan. Isa
na kahit lahat ng senador ay bumoto ng acquit ay hindi niya kayang lusutan. Yun. Pero bago natin talakayin, iyan, isipin mo muna ito. Bakit tila ang lakas ng loob ni VP Sara ngayon kahit pa nakabintin na ang impeachment trial? Impeachment trial, parang isang form ng political theater. Sa Davao City, natapos bumoto para sa 2025 elections, diretsahan ang sagot ni VP Sara. Kahit anong mangyari, guilty or acquittal, handa ako. Ibig sabihin ba nito? Talaga ba? Kahit guilty? Di nga. Yan sa siyang kakampi ang Senado. Maaring oo, ayon sa ilang analyst, ang resulta ng 2025 senatorial race ay pabor sa kanya. Pero hindi lang basta boto ng taong bayan ang laman ng balota, kundi sino ang mga susunod na magpapasya sa kapalaran niya. Kaya nga raw, mas mahirapan siya makonvict kasi sa dami ng kaalyado niya ngayon sa Senado, halos imposible nang makabuo ng 2/3 vote para maalis siya sa pwesto. Kaya ba, kalma siya? Dahil kaya ng connections? Maaring ganun nga. Yan yung sad part ng politika sa Pilipinas. Kasi kahit may ebidensya, wala, binabaliwala. Di ba? Paramihan ng koneksyon to. Ganyanan na lang. Nakakaaning nga kasi, di ba, natalo siya sa Congress, sa Kamara. Di, ibig sabihin, malakas talaga yung ebidensya. Tapos ngayon kapag dadalhin na sa Senado, pagbabasihan lang ng dami ng mga senador. Diba? Ganyan ka nakakalungkot yung Pilipinas, men. Like, legit. Pero may isang pangalang hindi niya nabanggit, ang ICC. Kasi ang Senado, kaya niya harapin. Pero ang International Criminal Court, that's a different Yun lang. na altogether. ICC, isang laban na hindi pwedeng takbuhan. Sa isang chance interview sa Cebu, sinabi ni VP Sara na siya raw ay nasa listahan at marami pa ang nasa listahan ng ICC. Actually, yung pagkakahuli ni FPRD, dapat pa nga sila magpasalamat eh. Kasi isa yun sa dahilan kung bakit nanalo yung mga manok nila. Diba? Yung mga senadores nila. Do you think mananalo si Camille Villar, si Jaime Marcos? Diba? If ever hindi nahuli si FPRD sa dahig. Malabo par. Haka-haka, hindi rin imposibleng chismis. Ayon sa kanya, sa bawat pagdalaw niya sa kanyang amang, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ngayon ay nasa kustudiya ng ICC. Nare-record ang kanilang mga usapan dahil sa pag-aakalang pinag-usapan nila ang kaso, ang mga strategy at posibleng cover-ups. Therefore, kahit wala pang formal na akusasyon, mukhang binabantayan na siya. At alam mo, ang mas nakakilabot, hindi lang siya, pati ang nanalong si Senator Bato de la Rosa, ang nanalong si Senator Bongo at ilang dating hepe ng PNP. Nanalo pa rin si Bato par. So, ewan ko lang kung hulihin na yan ng dahig, masasayang yung seat niya. Posible mauna pa raw, mahuli kaysa sa kanya. Pero bakit parang relax pa rin siya? Dito papasok ang malaking tanong, confident ba siya dahil alam niyang hindi agad siya target? O confident siya dahil alam niyang may mas malala pang haharapin ng iba? Either way, hindi niya naiiwasan ang posibilidad dahil sa huli, kahit pa makalusot siya sa Senado, hindi niya kontrolado ang ICC. Kaya kaibigan, ano nga ba ang hindi niya kayang ipanalo? Simple lang, impeachment, kayang harapin, politika, tila kayang paikutin. Pero ang ICC, isang international legal system na hindi basta natitinag sa press con, media mileage o loyalty ng mga kalyado. Kaya nga sobrang talaga sila eh. Nag-alboroto talaga sila nung dinala otomatiko si FPRD sa dahig. Kasi kung dinaan pa dito yan, wala na. Marami nang pipigil dyan. Diba? Magsisilitawan. Like yung formation ng senador nila that time. Si Jaime Marcos, sino pa yon, diba? Si Cayetano, si Bato, si Robin. Pwedeng sila doon mag-vault in ba? 'Di ba? Para lang hindi madala sa dahig si FPRD. Ayun, ginamitan ng ultra instinct ng administrasyon nadala sa dahig. So which is yan nga yung isa sa reason kung bakit sobrang nalulungkot yung DDS camp diyan kasi wala na silang magagawa eh. 'Di ba? Di naabot ng kapangyarihan nila kahit magpresidente pa si VP Sara. Hindi na yun kayang hilain pa ni VP Sara pabalik. Ang na lang doon is yung resulta ng trial. 'Di ba? Kung ma-acquit si FPRD, di maiuwi siya. Pero kung hindi, doon na siya mabubulok. 'Di ba? Ending,
Hindi ito teleserye. Ito ang twist na hindi mo inaasahan habang nakatuon ang mata ng publiko sa Senado. Ang tunay na hamon ay tahimik ngunit malapit ng sumabog. At kapag dumating ang araw na yun, hindi boto ng senador ang makakaligtas sa kanya. At ang tanong ay, totoo ba ang kanyang posibleng kaso sa ICC? I-comment mo naman sa baba mga kaibigan upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Have mercy, O God. 1:18 verse 36. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutan ito, ipinaglaban sana ako ng aking mga lingkod upang hindi ako ibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang kaharian ko ay hindi mula rito. Sa gitna ng mga impeachment hearings kaibigan, political immunity at international legal cases, madaling isipin na ang kapangyarihan at hustisya ay hawak ng mga nasa itaas. Ngunit ipinapaalala sa Tama naman, 'di ba? Kapag ka ikaw yung administrasyon, mas grabe talaga yung yung impluwensya mo. Kaya nga ito yung isa sa hindi ko maintindihan, itong mga DDS na to. Kasi minsan naman na sila ding nasa tuktok, nasa kapangyarihan. Ang kita naman natin talaga kung paano nila ginamit yung kapangyarihan na yun. 'Di ba? Pinasara nila yung EBS, pinapaano nila yung mga kumakalaban sa kanila. 'Di ba? Tapos ngayon magugulat sila kung bakit ginaganyan sila. 'Di ba? Ewan ko sa mga to. Gusto lagi sila yung masunod. Panginoon Jesus na ang tunay na kaharian ay hindi nakabase sa mga korte ng tao, kundi sa kanyang walang hanggang kaharian. Sa 1:18 verse 36, ipinakita ng ating Panginoon Jesus sa harap ni Pilato, bagamat siya ay inaakusahan at nililitis, ang kanyang pamumuno ay hindi kaya ng sa mundong ito. Hindi siya umasa sa tagapagtanggol, taga-suporta o impluensya ng tao sapagkat alam niya ang katarungan ng Diyos ang siyang huling hahatol. Sa mga tuwid, sa lahat ng kaguluhan, kontrobersiya at panilinlang, ang tanong ay hindi kung sino ang mananalo sa Senado o sa ICC, kundi kung ang puso Nananalo din si Isko, ha? ay nakasuko sa ating Panginoon Kristo, ang tunay na hukom. Dahil sa dulo, ang bawat kaluluwa, maging presidente man o karaniwang mamamayan, ay harap hindi lamang sa hukuman ng tao, Tama. kundi sa harap ng trono ng ating Panginoon Diyos. Tama. Purihin ang ating Panginoon Diyos. So, yun lang naman mga kanoises. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. So, kita nyo naman yun, men. Diba? Malinaw pa sa klaro. Si BP Sara is parang, medyo nakahinga-hinga siya. Diba, ng konti. Kasi yun nga, parang pasok na sa siyam. Diba? Yung boboto sa kanya na magdi-disagree sa impeachment, which is nakakalungkot mang isipin kasi yun nga, bakit hindi magbabase yung Senado sa mga ebidensya? Bakit magbabase sa boto or sa personal opinion nila? Personal, tawag dyan, personal na, anong tawag dyan, men? Personal na nila ba, nasagot, 'di ba? Bakit may ba ganyan ba? Hindi ba pwedeng magbase tayo sa ebidensya? Kasi kung ganyan, halimbawa, tatanungin, "Oy, Senator Robin Padilla, kita mo naman sino 'tong mga Mergis Piatos na 'to?" So ano yung conviction mo? Sasabihin lang, magnono ako, hindi ko i-impeach si BP Sara. Like parang ang pangit kung iisipin, 'di ba? Like ano 'yun? Pwedeng baliwalain yung ebidensya. Yung mo lang talaga, personal choice mo lang talaga, porket kakampi mo or whatsoever. Sobrang pangit ng ganun, di ba? Sana naman kung tatanungin yung senador, if ever sasagot siya na no, hindi ako pabor sa impeachment, hindi ko i-impeach si BP Sara. Sana naman hingan siya ng valid, di ba, na reasoning or i-falsify niya or imali niya, di ba, yung mga ebidensya na ihinihain laban kay BP Sara. Kung mapatunayan niya yun na hindi totoo yung mga ebidensya yun, hindi tanggapin natin kung ang pagno-no niya, di ba? Pero kung wala siyang maipakita na parang pangontra dun sa mga ibinaabot kay BP Sara, bakit pa natin tatanggapin yung ganun? Di ba? Ewan ko kung ako lang yung nakapansin dyan, parang ang pangit ng ganyang way of impeachment, diba? Ang pangit ng ganyang way na pagpanagot sa mga corrupt na politiko na parang magbe-base lang sa dami.
Kasi yung mga ganyan, pwedeng ano yan eh. Pwedeng i-abuse yan eh. Like for example, si Poncio Pilato, nagnakaw siya ng bilyon-bilyon. Ngayon, halimbawa ganyan, proven na talaga na nagnakaw siya ng bilyon-bilyon. Di ba? Para hindi siya ma-impeach, hindi siya matanggal sa pwesto, hindi siya makulong. Ang gagawin niya, di ba? Ang gagawin niya, maghahanap lang siya ng siyam na senador. Di ba? Siyam na iboboto na hindi siya ma-impeach. Like that ba? Which is nakakalungkot, di ba? Kasi parang ewan ko kung sino nagpauso ng ganyan. Di ba? Kayo ba satisfied ba kayo sa ganyang result na parang hindi na lang may impeach si VP Sara kasi umabot ng siyam yung pabor sa kanya. Di ba? Comment nga kayo sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. So again, kahit ganun man yung naging resulta sa 2025 election, nanalo sila Marcoleta, sino pa yung mga nanalo na may pagkain. Sila Amy Marcos, si Camille Villar. Tingnan na lang din natin yung good sides, di ba? Na natalo si Willie Rebillame, Philip Salvador, Kibuloy, at yung iba pa. Di ba? What a relief. At least hindi ganong nadagdagan yung mga kagaya ni Bong Revilla. Bong Revilla ba? Hindi. Kagaya ni Robin Padilla. Di ba? At least na lang hindi nadagdagan. Kasi imagine niyo na lang, Senator Willie. Di ba? Wala. Senator Pastor Kibuloy. Di ba? So, bambuti na lang kahit pa paano. Diba? At yun, hanggang dito na lang muna. Comment down below your opinion na din. Pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Filipino IC. Sa iyong araw, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.